Si Yuro ay isang simpleng tao na halos walang alam sa mundo at lumaki lang sa isang boring na baryo. Ang pangunahing kakayahan niya ay manghuli at magtrabaho para sa mga matatandang mapagsamantala, pero biglang nagbago ang mundo ni Yuro nang salakayin ang kanilang sinaunang baryo gamit ang makabagong armas, na nagbanta sa buhay ng kanyang kakaibang kambal na kapatid at nagbunyag ng misteryosong kapangyarihan nilang dalawa. Sa isang malayong baryo ay may isang babaeng nahihirapang manganak, ngunit hinahayaan muna siya ng manghihilot na magdusa dahil manganak siya ng kambal na balang araw ay mag-utos sa makapangyarihang mga demonyo, ang isa ay kumakatawan sa gabi at ang isa naman sa araw. Pagkalipas ng 16 na taon, ang isang tapat na kabalyero ang nagdala kina Yuro at sa kanyang kapatid na si Asa upang mamuhay ng simple subalit misteryosong nabubuhay sa isang tahimik na baryo. Karamihan ng oras ni Yuro ay ginugugol sa pangangaso sa gubat na parang isang primitive na tao. Halos wala siyang alam sa mundo sa labas at namumuhay siya na parang karaniwang tao. Tahimik na sinusundan ang kanyang biktima at pinapabagsak ito at naperpekto na niya ang sining ng pangangaso, pero pagdating sa mundo ay wala talaga siyang alam. Kapag tumitingala si Yuro sa langit ay nakikita ang usok na iniwan ng eroplano, iniisip niyang ito ay utot ng dragon dahil wala siyang ibang maipaliwanag dito at matapos ang isa na namang matagumpay na pangangaso, bumalik si Yuro sa simpleng baryong tinatawag niyang tahanan. Nandoon na ang kaibigan niyang si Danji na isang simpleng tao na humahanga sa kanya, at sabik na hinihintay ang kanyang pagbabalik at laging nagugulat si Danji dahil mag-isa lang pumupunta si Yuro sa gubat. Ngunit naniniwala si Yuro na ang dalawang banal na estatwa malapit sa entrada ng baryo ang nagprotekta sa kanya. Pagdating niya sa baryo ay malinaw na lahat ay may mataas na respeto kay Yuro, hindi lang dahil sa galing niya sa pangangaso kundi pati sa pagiging masipag niya sa libreng trabaho, kahit ang nanay ni Danji ay humahanga sa kanya at gusto niyang maging kasing sipag ng kanyang anak si Yuro. Pero hindi perpekto ang buhay ni Yuro at kasama niya sa baryo ang kanyang kapatid na si Asa na nakakulong at hindi malayang mamuhay. Hindi tulad ni Yuro, si Asa ay mahina at natatakot lumabas ng baryo na halos buong buhay niya ay ginugol sa pagiging hiwalay sa ibang tao. Humahanga siya sa kanyang kapatid na kayang manghuli mag-isa, ngunit hindi kontento si Yuro dahil gusto pa niyang makahuli ng mas malalaking hayop at matagal nang hindi umuulan sa baryo at kung magpapatuloy ito, mapipilitin si Yuro na mapapatuyo ang karne. Nag-aalala si Asa na baka mapipilitin ang mga tao na umalis dahil sa kakulangan ng pagkain. Kahit ayaw ni Yuro na mag-alala ang kanyang kapatid ay alam niyang posible na kailangan nilang lumikas balang araw. Dahil hindi makaalis si Asa sa baryo ay determinado si Yuro na maging mahusay na mangangaso para sa lahat. Gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang kapatid kahit hindi sigurado ang hinaharap. Pagkatapos siguraduhin na ayos si Asa ay agad na pumunta si Yuro sa mga ngalakal na si Darren na isang mahalagang tao na nagdadala ng iba't ibang gamit at pagkain sa baryo. Isa siya sa iilang lumalabas ng baryo kaya alam niya ang nangyayari sa labas. Sinabi niya sa mga tao na masama ang ekonomiya at may pandemic, pero hindi naiintindihan ng mga tao ang mga salitang iyon at lumalapit ang lahat kay Derek kapag kailangan nila ng gamot o buto ng pananim at nang makita siya ni Yuro, napapalibutan siya ng maraming tao na nagtatanong. Karaniwan ay wala namang kailangan si Yuro pero mabait si Derek. Binigyan niya si Yuro ng pasalubong para kay Asa dahil alam niyang maalaga ito sa kapatid at masaya si Yuro na makita muli ang kanyang kaibigan. Pag-alis ni Dera ay tumulong si Yuro sa bukid kasama si Danji, ngunit mababaw mag-isip si Danji at gusto niyang umalis ng baryo at makalapit kay Asa at ayon kay Danji ang mga umaalis ay hindi na bumabalik. Kaya't iniisip niyang maganda ang mundo sa labas pero mas gusto ni Yuro ang katahimikan ng baryo. Ayaw din niyang isipin na makikilala ng inosente niyang kapatid ang mga tulad ni Danji kaso wala siyang magagawa. Habang nag-uusap sila ay biglang nakaramdam si Yuro ng kakaibang presensya at may naririnig siyang papalapit na ingay at inakala niya itong dragon. Matagal na niya itong naririnig at kinakabahan siya dito. Sa loob ng ilang segundo ay biglang nasira ang barrier na nagprotekta sa baryo. At naging bukas ito sa isang malupit na pag-atake at pagtingala nila ay nakita nila ang eroplano sa unang pagkakataon, mas lumala pa nang dumating ang mga helicopter na parang mga ibong nagbabanta. Napuno ng takot ang mga tao dahil sa mga kakaibang bagay na ito, para sa mga taong walang kaalaman sa teknolohiya at ang lumilipad na bakal ay napaka-nakakatakot, biglang pumasok ang mga armadong sundalo at agad na nagsimulang pumatay ng maraming tao. Napagtanto ng pinuno na si Yamaha na nawawala na ang barrier at hinahanap ng mga sundalo si Yuro,
kaya inutusan niya ang natitirang tao na protektahan ang mga bata at habang nangyayari ito, tumakbo sina Yuro at Danji at nakita ang maraming bangkay. Sa di inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila ang dalawang sundalo, agad silang pinaputukan pero mas mabilis si Yuro at bago pa sila makapagpaputok ng maayos, napatay niya sila gamit ang kanyang mga palaso at hindi nila maintindihan ang lakas ng mga baril na parang laruan. Pagkatapos nito ay napagtanto ni Yuro na baka may iba pang sundalo sa paligid, kaya ipinakita niya ang isang lihim na daan patungo sa isang underground na kulungan malapit sa mga estatwa ng tagapagbantay. Nagulat si Danji at agad silang pumasok. Samantala isang baliw na babae na si Gabi ang walang awang pumapatay ng mga inosenteng tao gamit ang kanyang kapangyarihan, natutuwa siyang makita ang mga tao na hinihiwa sa gitna habang tumawa at isang batang babae ang nakakita sa pagpatay ng kanyang ina. Pero hindi siya pinatay ni Gabi dahil hindi siya nananakit ng mga bata at sa labas ng baryo, naambush si Dere pero nakaligtas siya at alam niyang may darating na kukuha kay Yuro. Sa kulungan ni Asa ay may isang kakaibang babae ang humila sa katawan ng matandang si Yamaha, tiningnan niya si Asa na nanginginig sa takot sa loob ng kulungan at sa halip na iligtas siya, ginamit ng babae ang kanyang mga kamay upang lumikha ng malakas na puwersa na sumisira sa rehas at agad na malubhang nasugatan si Asa. Sa puntong ito ay napuno na ng mga kalaban ang buong baryo at nang dumating si Yuro para iligtas ang kanyang kapatid, puro dugo na lang ang kanyang nakita at malubhang sugatan ang matandang pinuno, at si Asa ay nakahandusay at walang galaw sa sahig. Nang tawagin ni Yuro ang kanyang kapatid ang babaeng nasa harapan niya ang sumagot, sa hindi malamang dahilan ang babaeng may takip sa mata ay tinatawag ang sarili niyang kapatid ni Yuro, at balak niya itong iligtas habang nagbabanta na papatayin ang lahat ng iba. Pakiramdam ni Yuro ay parang bangungot ito, tumanggi siyang maniwala na ang baliw na pumatay sa kanyang kapatid ay siya ring kapatid niya at sa sobrang galit ay hinugot niya ang kanyang pana at inatake ang babae, ngunit ginamit nito ang kakaibang kapangyarihan para pasabugan ang buong lugar. Samantala ay palihim na nakapasok si Dare sa baryo habang iniiwasan ang mga helicopter at pinapatay ang mga armadong sundalo sa daan, ngunit nakatagpo niya si Gabi at ang kakaiba nitong halimaw na may malalaking ngipin, na siyang responsable sa pagpatay ng maraming tao. Gamit ang baril ay sinubukan ni Dara na patayin ang halimaw kaso parang laruan lang ang baril laban dito at nang hindi ito gumana, naghagis siya ng granada para makagawa ng destruction at makatakas at sa loob ng kulungan, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa babaeng nagpapakilalang kapatid ni Yuro at halos hindi na makakalaban si Yuro. Gayunpaman kahit mukhang wala ng buhay si Asa ay buhay pa rin. Unti-unting gumalaw ang kanyang dugo at lumaki ito at naging parang halimaw at hinawakan ng nilalang ang babaeng may edad, at nagkaroon ng pagkakataon si Dara na iligtas si Yuro. Habang papalayo sila ay inutusan ng matandang si Yamaha si Dara na ilabas si Yuro sa baryo at protektahan ito mula sa mga kalaban, agad namang sinunod ito ni Dara at sinubukan na ilayo si Yuro at habang si Danji naman ay sinisigurong ligtas ang kanyang ina, nakita niya si Yuro na hinahatak palayo ni Dara. Wala silang pagkakataong magpaalam at umiiyak si Danji habang pinapanood ang nag-iisa niyang kaibigan na dalhin kung saan hindi niya alam, wasak na wasak si Yuro at kanina lang ay isa lang siyang simpleng magsasaka, at ngayon patay na ang kanyang kapatid habang may isang babaeng may takip sa mata na nagsasabing siya ang kanyang kapatid. Halos hindi na makagalaw si Yuro at si Dara ang kailangang umaako sa sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nawala kay Yuro ang lahat at habang patuloy silang pinapaputukan ng mga sundalo mula sa helicopter, napansin ni Dara na kailangan ni Yuro ng lakas ng loob. Kaya binigyan niya ito ng isang jade na kwintas at sinabihan na ilagay ito sa pagitan ng dalawang estatwa ng mga tagapagbantay. Sa gitna ng kaguluhan ay pinaghukay pa siya ni Dara ng lupa para ilagay ang kakaibang bagay habang umiiwas sa mga bala. Nang matapos ito ay biglang hinahampas ni Dara ang ulo ni Yuro sa lupa at ipinatulo ang kanyang dugo sa jade. Kailangan pala ng dugo para ma-activate ito at habang sumisigaw si Yuro dahil sa ginawa ni Dara, nakatutok na sa kanya ang mga sundalo sa helicopter at ilang segundo na lang ay barilin na siya. Ngunit isang maliwanag na gintong liwanag ang sumisilaw sa kanila at ang helicopter ay parang naging isang sirang gulong na umiikot. Napamangha si Yuro nang makita ang dalawang gintong nilalang na kumapit sa mga helicopter, winasak ang bakal at pinabagsak ang mga ito. Parang laruan lang sa kanila ang mga helicopter habang pinipilipit at itinatapon kung saan-saan,
Halos madaganan sina Dara at Euro habang umiwas at mula sa malayo ay pinapanood ni Gabi ang nangyayari at umaasa siya na makakasakay sa helicopter para makauwi, pero ngayon kailangan na nilang maghanap ng ibang paraan. Sa gitna ng kaguluhan ay nahihirapan si Euro na maintindihan ang nangyayari, ngunit nang humuhupa ang alikabok at nakita niya ang dalawang anyo at isang malaking lalaki at isang malakas na babae ang tumingin sa kanya at tinawag siyang kanilang bagong amo. Kahit tingin nila kay Euro ay bata lang, kailangan nilang sundin ang bawat utos niya at ipinaliwanag ni Dara na ang dalawang kakaibang nilalang na ito ay ang mga demonyo ni Euro, isang bagay na narinig niya lamang noon sa mga kwento.